ng sumampalataya. And in order for you to maintain your faith until the end, you must be immortal. Sabi nyo nga, be immortal. Pwede yun? Hirap na na. Pinapatay ka na, mabubuhay ka na naman. Di ba nga? Hindi ka maging karapat-dapat sa ating Panginoon Jesus pag hindi mo i-deny ang sarili mo. Hindi ka rin karapat-dapat na mahal mo ang pamilya mo kaysa kay Jesus. Kaya sabi, sino man gustong sumunod sa akin, deny yourself and follow me. If you want to follow me, deny, hate your family. Hindi ko ibig sabihin makapag-divorce kayo. Ang ibig sabihin, ipakita nyo na si Jesus talaga ang number one. Amen? Amen? Ngayon, bakit ganon ang offer? Be immortal. Tayo namang mortal na tao. Sino mang tumanggap sa kanyang pangalan ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow! Anak ng Diyos! Kaya kung ikaw ay nagtataglay ng pagtuo sa ngalan ng Jesus, sa dugo ng ating Panginoon Jesus, sa salita ng ating Panginoon Jesus, ay mabubuhay ka magpakailanman. Where is it? John chapter 11 verse 25. Sabi niya dito, John 11:25. Jesus said, Tagalog, ready go. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Hallelujah. Ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Sabihin nga natin yun, si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Ready go. Si Jesus ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ka, kahit mamatay ako, sabi niya, muli kang mabubuhay. Hallelujah! Be immortal. Kailangan mong mabuhay. Patayin ka man ng patayin. Sabi kay Pablo, I'm dying, but I keep on buhay. Alam mo yun? Ang mga bida ba? Ang mga bida, pinapatay ka na. Pinapatay ka na. Pero ano ko pa yung nagiging masikasig? Mabubuhay ka, mabubuhay ka. You are dying, but God is making you alive. And this is our faith. Mamamatay man ang physical nating kalagayan, but we have faith. Bubuhayin tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang magmuling pagbalik. Hallelujah! Eh bakit sabi nyo, pag namatay ang tao, diretso na sa langit? Mag-repent ka talaga dyan, maghinulsol ka, lagot ka. Sabi, may muling pagkabuhay. Sa pagtunog ng ano yung ganun na tarara, sa pagtunog ng trumpeta ng mga anghel ng Diyos, muling mabubuhay ang mga patay na kay Kristo at ang nabubuhay sa kasalukuyang panahon pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, mapapalitan ng glorious body and they will rapture in the air. Paano sabi nung nandun na sa langit ang namatay? Sinungaling! 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 Remember, pupunta muna tayo sa paraiso at magpapahinga ron at aantayin natin ang pagbalik ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo ba kung bakit maraming hindi seryoso sa pananampalataya? Kasi mapait ka, may pananampalataya o wala, diretso sa langit. Sinungaling din yung faith na yun eh. Tama? Kaya napaka-relax. Hindi sila seryoso. Biro-biro ang faith. Kasi meron mang pagtuo, konting pagtuo. Hindi man sila faithful. Pupunta pa rin sila sa langit. Pati naglason, pati nagpakamatay. Pupunta sa langit. I'm telling you, hindi nagpakamatay si Diablo. Never na nag-suicide si devil. Kaya mas malala ka pa kay Diablo kung ikaw ay nagpakamatay. Alam mo yun, mas malala ka pa. Dahil hindi nagpakamatay ang Diablo. Amen? There is promised resurrection. Bubuhayin tayong muli. Amen? And that's my faith. And I hope it's your faith. Because Jesus said, I am the one who gives life, the life-giving Spirit. And you will be raised from the dead. And that is being immortal. Let us be transferred to Jesus, and let us be holy, and let us be immortal. In order for you to sustain the faith, ilalaban natin hanggang kamatayan. And this is something na nangangailangan ng buong puso, buong buhay, buong
pinapatay ka na, pinipersecute ka na, ine-execute ka na, kagaya nila Andrew. But still, they confess. They confessed, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Kabaligtad na sila pinapako, but they are still confessing, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sa sandali na ito, the Bible said, sino man nagiging tapat hanggang kamatayan, I will give them life as your victor's crown. And that's the promise. Ang pangako sa atin ng Diyos, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Worthy. Bilang isang butil, tayo na butil, pag hindi na itanim sa lupa, mananatili tayong nag-iisang butil. Subalit kung tayo butil na maitatanim, mamamatay. Alang-alang sa marami, we will be raised and raise more lives because you sacrifice your life. And that is our faith. Sa oras na ito, tayo sumandaling manalangin. Sa oras na ito, na kung saan narinig natin